Nagkaroon na ng practice at press con yung mga All-Star. Mukhang malungkot si Jokic kasi wala yung BFF niyang si Luka sa All-Star game. Wala siyang kakulitan doon. Si Kyrie naman pinaalala niya kung saan niya tiniranan ng 3-point shot si Steph noong 2016 Game 7 ng NBA Finals kung saan nakuha ng Cavaliers yung championship. Kaso ibang arena kasi nangyari yung tira na yon ni Kyrie sa Oracle Arena at yung All-Star game gagawin sa Chase Center. Yun nga palang press con at practice ng mga All-Star ginanap sa Oracle Arena. Kaya pala naaalala ni Kyrie. Magkabilang ilog lang din naman kasi yung Chase at yung Oracle Arena. Isa pa rin yun sa pinakamasakit na alaala para kay Steph, lalo na kay Klay Thompson dahil siya yung nag-switch sa play na yon para makatira itong si Kyrie. Kada taon din may bagong pakulo yung NBA tungkol sa technology. Mula sa kanilang jersey, sa highlight, pati sa court. Ngayon naman, ito yung future di umano ng liga. Na in the future, gagamit sila ng mga AI robot o physical AI sa mga training facilities. Itong ginagawa ni Steph sa practice, posible pa to na magkaroon talaga ng machine na magbabalik ng bola sa player. Hindi na yung stagnant talaga. Tawag nila doon automated basketball engine. Yung automatic nang kinukuha ng machine yung bola tapos ipapasa ulit sa player. Mas nakakalipat pa ng pwesto yung player kapag nasa shoot around. Sa coaches naman, kahit wala yung mga player or meron silang gustong gawing play, meron ang tinatawag na motion and intercept modular interface. Hanip sa pangalan. Ito yung pwedeng kopyahin ng mga robot or AI machine kung ano yung ginagawa ng mga player sa loob ng court. Kumpleto kasi ang NBA sa mga stats na halos i-upload na lang sa ganitong mga devices. Dapat meron ding AI robot na pinakita na pwedeng sipain ni Draymond Green sa betlog or kaya AI robot na pwedeng sapakin ni Draymond kapag nasa practice. Teka, meron pala yung companionship robot nila. Meron pa silang tinatawag dong Bebe, Bot Enhanced Basic and Equipment. Ito yung mga nakatulong nila pag nag-aayos or nasa practice. Hindi malabong dumiretso ang NBA sa mga AI machine na gagamitin nila sa facilities. Sa media press con din, tinanong si Anthony Edwards kung siya ba ay capable na maging ambassador para sa NBA globally or yung tinatawag nilang face ng liga. Inamin ni Ant-Man na ayaw niya dahil nakalaan yon para kay Victor Wembanyama. Ayaw niyang mapunta sa ganung sitwasyon. Siya kasi yung binibuild ng liga since last year. Kay Wembanyama kasi parang mahirap dahil i-compare siya sa mga legend katulad ni Kobe, LeBron, Magic at Michael Jordan. Ang layo din ng style ni Wembanyama sa mga legendary center katulad ni David Robinson, Kareem, Wilt, kahit kay Shaq. Ang problema pa ni Edwards sa Minnesota ay hindi pa naayos yung sale or pagbenta ng team kay A-Rod. Ongoing pa yun. Yun kasi yung isa sa mga diniscuss din ni Commissioner. Sinagot din ni Commissioner Adam Silver yung mga conspiracy na nangyari noong nakaraang trade. Based sa kanya, confidential yung ibang information doon na kahit siya nagulat na na-trade si Luka papuntang Lakers or nagulat na malaki talaga yung impact na inaasahan nila. Inaddress din niya yung possible na umalis yung Mavericks sa Dallas at mag-relocate. Inassure ni Commissioner sa mga fans ng Mavericks na hindi aalis yung team. Yung hindi natuloy naman na UNESCO at Steph Curry 3-point showdown, ang sinabing reason doon hindi kasi natupad ng NBA yung expected nila dahil si Caitlin Clark hindi nag-commit. Gusto muna niya kasing manalo sa WNBA. After naman ng All-Star Game, magkakaroon ng nasa 4 na araw na pahinga yung mga player. Babalik yung schedule ulit ng mga games sa February 20, Lakers versus Hornets. Tapos susundan yon sa February 21 na loaded yung schedule.